Sa kasalukuyan ay makikitang masidhi pa rin ang nagaganap na lihim na tunggalian sa pagitan ng bansang Japan at China. Ang nasyon ng mga Hapon, bagamat hindi ganoon kalantad, ay mapapansing sinisika pa ring mapanatili ang kanilang pagiging malakas sa pamamagitan ng pag-upgrade ng kanilang sandatahan, kasama na dito ang ilan sa kanilang pag-aaring mga stealth fighters at gayon din sa taglay nilang mga cyber weapons. Pero hindi lang ito ang sa ngayoy pinakapanlaban ng Japan, sapagkat sa paglalantad ng kanilang binubuong isang sekretong matinding sandata ay tiyak nang magdudulot ito ng isang malaking pagbabago pagdating sa usapin ng banggaan ng lakas sa bahagi ng Silangang Asya. Ano nga ba ang armas na ito ng Tokyo at bakit ito ikinagulat ng numero 1 nilang kairingan na bansa ng China? Ang mga hypersonic weapon ay mga missiles na may taglay na sobrang bilis na kapabilidad na tinatayangang mas matulin pa ng higit sa 5 beses ng speed of sound. Subalit hindi lamang bilis ang siyang bentahe ng mga hypersonic missiles, sapagkat maging sa kanyang precise o tumpak at mapaminsalang pagtama sa tinatarget ay talaga nga namang hindi din ito matatawaran, kahit pa nga ang kanyang daladala ay isang regular lamang o kaya'y maging isang warheads na nagtataglay ng nuklear. Pero bukod pa sa ating mga nabanggit na kakayanan ng mga sandatang hypersonic, ay ang pinakamahalaga talagang katangian nito ay ang kanyang abilidad na ilagan o kaya'y tumagos sa mga lugar na pinoprotektahan ng mga sopistikadong air defense system na siyang ang salat sa mga karaniwang missiles na meron sa ngayon. Sa kasalukuyan ay may dalawang pinakapangunahing klase ang mga hypersonic weapon. Una na dito ay ang hypersonic cruise missiles at ang ikalawa naman ay ang tinatawag bilang ang mga hypersonic glide vehicles. Ang unang nabanggit natin na hypersonic cruise missiles ay maihahalin tulad lamang sa isang normal na missiles, subalit ang pinaka naging kaiba niyon ay ang kanyang ginagamit na mga espesyal na makina tulad ng scramjet engines. At dahil sa pag-boost sa naturang engine, kung kaya't nagkakaroon ito ng isang napakabilis na kapabilidad. Habang ang isa namang uri o itong ang hypersonic glide vehicles ay sadyang malayo ang kaibahan kesa sa mas naunang hypersonic cruise missiles. Ito ay dahil sa hindi na nga umaasa ang glide vehicle sa isang booster at scramjet engines, bagkus ay kasama itong inilalaunch ng ballistic missiles o kaya ng isang space vehicles, at kapag na-achieve na nga niya ang kinakailangang taas ay saka na ito napakabilis na bubulusok mula sa kalawakan papunta sa kanyang kalabang pinupuntirya. Mga kabalitaan, kaya tayo naglahad ng ilan sa impormasyon patungkol sa mga hypersonic weapons ay dahil sa may kaugnayan ito sa sandatang inilantad ng Japan sa publiko na siya namang lubhang ikinasorpresa ng panig ng China. Ang weapon na ating tinutukoy ay ang Enhanced Type 12 Surface-to-Ship Missile o ang 12 SSM na nito nga lang nakalipas na Desyembre sa ginanap na press release ay inanunsyo ng Japan's Defense Ministry na mas minamadali na nga nila itong ma-deploy para sa kanilang sandatahan. Matatandaan kasing kung sa una ay original itong nakaset na matapos para sa year 2026 ay mas magiging maaga pa nga ito ng isang taon, sapagkat inaasahang sa susunod na taong year 2025 ay lubos na itong mailalabas ng puwersa ng mga Hapon. Hindi na kagulat-gulat kung bakit tila yata'y mas binibilisan ng samurai country ang pagpapalakas ng kanilang depensa. Ito ay marahil sa mga isinasagawa ngayong madalasang joint patrol ng Russia at China sa sakop na katubigan ng Japan, kasama na rin ang isa pang kaalitan nilang nasyon ng North Korea na sa kasalukuyan ay wala din ng humpay ang pagde-develop at pagte-testing ng kanilang ipinagmamalaking mga nuclear missiles. Dahil sa sakit ng ulo na idinudulot sa Japan ng tatlong nabanggit na mga nasyon, kung kaya't ito ang pinakamalaking dahilan kung bakit agaran ang isinagawa ng mga Hapon, katuwang ang Mitsubishi Heavy Industries para sa pag-e-enhance ng kanilang Type 12 SSM.
Tinatayang nasa 33.8 billion yen ang siyang inilagak ng naturang bansa para sa updated prototype ng bago nilang armas na ito noon pang nakalipas na taong 2023. At sa ngayon ay aabot na ng kabuuang 150 billion yen ang siya namang nakukonsumo na para sa research at pagdedevelop pa rin ng Type 12 SSM. Originally ay may range ang Type 12 SSM ng hanggang sa 200 kilometers lamang. Subalit dahil sa mas pagpapahusay na inilalapat dito ngayon, ay sinasabing ang dating 200 kilometrong saklaw nito ay magiging 900 kilometers na o kaya'y maaari pang umabot ng hanggang sa 1,200 kilometro. Napakalaking bagay ng dagdag na reach ng Type 12 SSM para sa Tokyo, sapagkat ibig sabihin nito ay hindi na lang puro pang depensa ang kakayanan ng kanilang sandata, bagkos ay pwede na rin itong pang-opensa o sa maikling salita ay maaari na ring targetin ng Japan forces ang sinumang mga kalaban nila sakaling ito ay talagang kinakailangan. Pero bilang isang surface-to-ship missiles ay ang pinakasilbi talaga ng mga Type 12 SSM ay ang pagpuntirya at pagpapalubog sa mga Chinese vessels sakaling dumating ang araw ng kanilang salpukan. At tulad ng natukoy na nating saklaw ng upgraded na mga Type 12 ay magbibigay ito ng pagkakataon sa hukbo ng mga Hapon na tirahin ang mga warships na mga Chekwa mula sa isang safe o ligtas na distansya na kung saan ay hindi na din sila maaari pang maabot ng mga anti-aircraft missiles at ano pa mang mga defense system na pag-aari pa rin ng China. Ang tinalakay nating weapon ay isa lamang sa pinaggugugulan ngayon ng oras at budget ng depensa ng Tokyo. At maaalalang sa isang ginawa na nating video ay may tatlong uri na rin ng mga laser weapon ang sa kasalukuyan ay nasa progreso para sa pag-entra sa kanilang arsenal. Pero asahang sa mga inilantad na ito ng Japan ay tiyak na mas marami pa silang sekretong idine-develop na armas na malamang sa malamang ay triple pa ang lakas at kapabilidad kesa sa ibinunyag nilang mga sandata. Dahil sa likas na pagkamatalino at pagiging mahusay ay napakaraming mga sandata at mga advanced na teknolohiya ang sa ngayon kayang-kayang i-develop ng mga Hapon. Subalit dahil sa alam naman nating matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig ay halos itakwil na ng bansa ang ilang usapin na may kinalaman sa isang digmaan. Subalit yun nga lang, sa kabila ng pagtalikod ng mga Hapon sa larangan ng pakikipagyera ay dito naman sila animoy sinusubukan ng ilan sa mga nasyon na kanilang inilampaso noong nakalipas na World War II. Pero sa kasalukuyan ay mapapansin man nating tila yata'y unti-unti na namang nagigising ang persa ng dating isa sa malalakas na nasyon pagdating sa digmaan ay magkaiba naman ang pinakadahilan na nagaganap ngayon kesa sa nangyari noon. Kung dati kasi ay nagpapalakas ang Japan para manakop ng ibang mga bansa, sa ngayon naman ay pinipilit nilang muling maging malakas katuwang ang US hindi dahil sa muli na naman nilang gustong manakop. Bagkos, ito ay kanila na nga lamang ginagawa para naman protektahan ang pagiging pasipista ng kanilang kabuuang nasyon.